bago lahat i-perform yan, pwede bang unahin, meron bang dapat na unahin muna? At baka naman yun talaga yung problema at sakto kagad. Mga kapatid, dapat yan original ang bibili nyo. Dapat yung part number mismo. Kung hindi kayo makakuha sa kasa, may mga auto supplier na talagang nagbebenta ng mga original parts na yan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sasakyan mo ba ay nanginginig ang makina? Ang sasakyan mo ba ay nagbubuga ng usok na amoy bulok na itlog? O kaya naman amoy na amoy mo yung gasolina o kaya yung diesel? Ang sasakyan mo ba ay mahina ang power? Ang sasakyan mo ba ay malakas sa gasolina o kaya malakas sa diesel? Ang sasakyan mo ba ay hindi pumasa dito sa emission testing? Ang sasakyan mo ba ay mahina ang acceleration na kapag ka pinipiga mo ang accelerator mo, hindi siya ganun ka-responsive, mabagal siya, mabagal tumaas ang iyong acceleration? Ang sasakyan mo ba ay may nakailaw na check engine? Naku mga kapatid, ang dami niyan. At lahat ng yan, kapag ka iyong naranasan sa iyong sasakyan, bigla na lang nagkaganon, iisipin mo na lang, kailangan nito ng tune-up. Yun nga lang, kapag ka ikaw ay nagpa-tune up, uunahin po talaga doon ay kung di gasolina ang iyong sasakyan, magpapalit ka ng spark plugs, magpapalit ka ng air filter, magpapalit ka ng fuel filter. Ang dami mong papalitan hanggang sa mapunta ka sa change oil. Kung talagang medyo luma na yung sasakyan mo or sabihin mong 5 taon na, nako, sasabihin sa'yo, linisin ang throttle body. Linisin yung mga bagay na ito na nandoon sa iyong intake manifold sa mga di gasolina yan. Ngayon, sa diesel naman, ganun din. Ipalilinis ang intake manifold mo, papalitan ng fuel filter mo, o syempre, encourage ka na rin i-change oil mo, papalitan din yung air cleaner, ang daming papalitan. Kapag ka po ganito ang mga nai-experience nyo sa inyong sasakyan, yun nga, yung nanginginig, mahina ang power, mabaho ang usok ng tambucho, maitim ang usok, lumakas sa diesel o sa gasolina, nagche-check engine, low acceleration, pero ang malungkot mga kapatid, napalitan at lahat yung mga sinasabi natin na dapat palitan, nandun pa rin yung problema. Nandun pa rin yung mga sinabi ko sa inyo kanina. Walang naging pagbabago. Halimbawa mga kapatid, lumakas sa gasolina. Ang unang-unang check nila yung spark plugs. Eh kung bagong palit naman yung mga spark plugs mo, papapalitan din nila yung air filter, yung air cleaner, fuel filter. Kapag ka po kasi lumalakas ka talaga sa konsumo ng fuel, pwedeng may problema po talaga yan doon sa air and fuel mixture. So lilinisin yung mga sensors, lilinisin yung map sensor, lilinisin yung throttle body, sa diesel naman lilinisin yung EGR. So lahat yan hanggang sa makarating ka pa nga sa mga fuel injectors kapag ka po diesel ang pinag-usapan. So ipe-perform nila lahat yan, after nun, nandun pa rin yung problema. So ang nangyayari po dito, dumadami yung ginagastos mo, dumadami yung binibili mo, pero hindi na-eksakto or hindi na-tsambahan yung mga piyesang dapat palitan. Ngayon, halimbawa mga kapatid, nanginginig yung makina mo. Naku, eto, maraming nagkakaroon ng problema dito. Ang papapalitan, engine support. Ang papapalitan, yung mga spark plug. Ikaw naman, siyempre, bibilin mo lahat yon. Ito pong vlog ko, hindi man siguro talagang saktong-sakto na makakasolve doon sa mga problemang sinabi ko sa inyo kanina. Pero mga kapatid, sa mga experience ko po dito sa mga problemang ito po yung nakasolve. Kapag naman po humina yung power ng inyong sasakyan, halimbawa sa mga diesel engine, lalong-lalo na yung mga naka-turbo, yung mga naka-EGR. Kapag humina yung power ng iyong sasakyan at umuusok na doon sa tambucho ng maitim, ang unang-unang sasabihin nila, ang i-check nila, turbo. O kailangan daw linisin ng turbo. Kailangan linisin ng intake manifold. Kailangan na buksan ng EGR. Kadalasan, yan po talaga yung unang ginagawa. At hanggang sa humantong na nga po, after na magawa yun at ganun pa rin ang problema, hindi pa rin nagbabago, ipapakalibrate na yung mga injectors. Eh kami po dito sa Autoruns, wala pong problema yan. Kung na-perform na namin karamihan ng mga sinabi natin kanina at hindi pa rin nakikita kung ano yung talagang problema, eh meron naman kaming pang-calibrate ng mga injectors dito. At lalong-lalo na si Chip, kayang-kaya po yan. Pero yun nga po, halimbawa, hindi pa rin naman nadali at ganun pa rin. At low power pa rin ang iyong sasakyan. Naku po, adi, ang laki na ng nagastos mo. Umahaba na yung bills mo doon sa shop. Halimbawa sa amin, mahaba na yung bills mo, ang dami naming na-perform. Tapos yung iba po, kapag po magpapa-emission testing na sila bago magparehistro, pupunta muna yan sa mga shops para siguraduhin na hindi siya babagsak sa emission testing. Ipapa-cleaning niya lahat, ipapa-tune up niya yan. Pati hanggang doon sa tambucho,
pinalilinis niya yung tambucho, mapa-gasolina, mapa-diesel ang kanyang engine, ipinalilinis nila yung tambucho. Ako rin naman, nag-a-advise ako ng kung ikaw ay magpapa-emission testing, lalong-lalo na yung mga crosswind na nandito, yung mga adventure na yan, babaran mo muna ng tubig yung tambucho mo overnight para kinabukasan pag binuga mo yan. Sahurin mo lang ng sako para hindi ka magkalat dyan sa kalye ng mga carbon. Yung mga manggagaling na dumi sa tambucho mo, sahurin mo yan para hindi mo maikalat, i-revolusyon mo na i-revolusyon at punta ka ngayon sa emission testing, pwede kang pumasa. Pero bakit mga kapatid, meron pa rin bumabagsak sa emission testing, lalong-lalo na yung mga CRDI, yung mga naka-ECU na mga engine. Sinasabay na rin nila yung pagpapa-change oil. Natural naman yan. Kung halimbawa magpapa-emission testing ka, tama lang naman na magpa-change oil ka na. Pag talaga namang luman-luma na yung langis mo or ilang libong kilometro na tinakbo niyan, baka yan pa nga ang magdulot para ikaw po ay hindi pumasa sa emission. So ngayon, ipapa-change oil nyo na yan. Pero sa kamalas-malasan, bakit bumagsak pa rin sa emission testing? At kung lahat ng mga sinabi natin kanina, nagawa niya, ganun pa rin, nandoon pa rin yung problema, hindi pa rin na-solve, masasabi natin, hindi akma yung trabahong ginawa. Yun nga lang mga kapatid, dahil ikaw naman ang magbabayad lahat din nun, so humaba na yung mga labor, o yung dami ng serbisyo na ginawa sa'yo, humaba na yung babayaran mo. So, meron bang tsansa mga kapatid na unahin, backtrack tayo. Unahin muna yung talagang pwedeng culprit nung lahat ng problema na yon bago i-perform yung pagpapalit ng spark plug, pagpapalit ng langis, change oil, bago lahat i-perform yan, pwede bang unahin, meron bang dapat na unahin muna? At baka naman yun talaga yung problema at sakto kagad. O kung may budget ka pa, di ipagawa mo pa yung iba. Ano kaya yung pwedeng unahin na yun mga kapatid? Bago ko sabihin sa inyo, kung ano yung dapat unahin na yon, merong mga malalaking shop or kasa pa nga yung iba. Alam nila na yun yung culprit. Dahil lalong-lalo na kung marami na silang experience sa mga ganong problema, alam nila na yun yung dapat unahin. So ngayon, ipe-perform lang lahat nila itong mga nauna nating sinabi. Siyempre, para marami yung babayaran nyo. And then sa kanila, gagawin na nga yun, yung sinasabi ko po sa inyo. Pwede namang rektahin natin Yun muna yung unang i-check up bago ngayon i-perform yung lahat ng mga dapat gawin doon sa pag-tune up. Kung yung sasakyan mo, araw-araw ginagamit mo yan. At for the longest time na nagpe-perform sa'yo ng maayos, sineservisyohan ka ng sasakyan mo. At bigla na lang parang gumaganyan-ganyan, nagje-jerk yung sasakyan mo. Parang gustong mamatay, parang biglang pumalya, nanginig ang iyong makina at nag-hesitate siya. At minsan namamatay pa pagka inapaka mo ng todo yung accelerator mo, bigla na lang mamamatay. Tapos pag in-start mo, okay na naman. Minsan wala kasing check engine Minsan naman, mapapansin mo, 30%, 40% lumakas siya sa diesel o kaya lumakas siya sa gasolina. Mapapansin mo yan kasi yun nga, araw-araw mong kasama yung sasakyan mo, nagseservisyo sa'yo at bigla na lang nagkaganon. Mga kapatid, jaran! Baka may problema ang iyong oxygen sensor. Yung O2 sensor na yan, napaka-importante po niyan mga kapatid at ito po yun. Ito po yung oxygen sensor na nakakabit sa yung tambucho sa exhaust manifold. Isang upstream at isang downstream. Bank 1 at Bank 2. Sa ibang mga sasakyan, 4 pa yan mga kapatid. Lalo na yung RAV4 na ginagawa ko dito, 4 ang kanyang oxygen sensor. Alam niyo po ba mga kapatid na napaka-importante? Ito ay isang vital part ng iyong sasakyan. Ito ang parang makapili. Ito ang nagsusumbong doon sa computer mo, sa ECU mo, kung gaano karami na inilalabas ng makina mo after combustion. At kung yung oxygen na yon ay hindi sapat o mali para doon sa kanyang kinukompute na ipapadala niya ngayon, yung signal na yon ipapadala niya ngayon doon sa computer. Halimbawa, dumaan ng hangin doon sa MAP sensor, mass airflow sensor. Si mass airflow sensor, magbibigay siya ng signal papunta din dun sa computer. After combustion, malalaman ngayon itong si O2 sensor, si oxygen sensor, kung yung bang nakumbust niya, habang ongoing yung combustion, ay marami bang hangin o kaunti ba yung oxygen, o mas marami yung fuel na ibinubuga, o marami bang hangin ang hindi nasusunog. Uutusan niya ngayon kagad yung ating ECU na pantayin niya yun. Ayusin niya yun. Dahil kung hindi, yun nga, maglalabasan itong mga problemang sinabi ko sa inyo. Kung halimbawa, lean ang fuel,
marami yung hangin, uutusan ngayon ng oxygen sensor dahil madedetect niya yon, uutusan niya yon yung computer para magbigay ng additional na fuel kasi nga lean ka. Mas marami yung hangin, kakaunti yung fuel, so para mag-perform at para maitama yung air and fuel mixture, ito po ang magsasabi sa computer. Na-check niya lahat, yung ilalabas ng exhaust mo, yung ilalabas ng tambutso mo, doon after combustion, dadaan dito. Ayan mga kapatid, nakita nyo may mga butas-butas yan. At tingnan nyo talagang dumadaan sa kanya yung maiinit na usok, yung maiinit na steam, dumadaan sa kanya yan. So kapag po ito ay nasira mga kapatid, lahat ng sinasabi ko sa inyong problema kanina, mag-i-exist yun. At pag nag-exist yun, may pagkakataon hindi umiilaw yung check engine. Kasi ito mga kapatid, pwedeng hindi naman to totally nasira eh. Halimbawa, ito, ayan, pinakita ko sa inyo, yung mga butas na yan, halimbawa, ayan, ay nabarahan ng maraming karbon na inilalabas ng iyong tambutso after combustion, lalabas lahat yun. Nabarahan ngayon ito ng maraming karbon. Aba, edi syempre, magluloko to, papalya to. Hindi siya ngayon makakasagap ng tamang oxygen. Meron pa pong pagkakataon mga kapatid, dahil nga yung mga makina natin, minsan nagkakaproblema na. Meron na siyang inilalabas rin na langis. Kaunting langis doon sa tambutso mo, dadaan dito yon. O syempre, paglabas ng mga particulate matters na yan or yung mga carbon na yan, may halong konting langis. Yun ngayon yung maiipon dito. Maharangan niya ngayon yung mga butas na yan. Eh kailangan na may dadaan na oxygen dyan eh. Kasi ito ang magbibigay ng 0.1 volts up to 0.9 volts na signal doon sa computer. At yung 0.45 volts na signal, yun ang perfect na air and fuel mixture. Kapag ka po walang lumabas na voltahe na signal galing dito, hindi po talaga gagana ang oxygen sensor mo. Pero kapag ka naman mula 0.9, naglabas yan ng lampas doon, abnormal na rin ang trabaho nito. So, doon pa lang po malalaman na natin na yung oxygen sensor hindi gumagana. At kapag hindi gumagana ang oxygen sensor, magsisimula ng mag-misfire dyan sa combustion chamber at magdudulot na yan ng malaking problema sa iyong makina. Halimbawa po, lumakas ka sa gasolina, lumakas ka sa diesel, hindi pa siya talaga totaling sira, pero mali na yung nasasagap niya. So mag-uutos ngayon sa computer, may inuutos pa siya. Mali na nga lang, may problema na rin yung oxygen sensor mo. So mga kapatid, napaka-importante po nitong oxygen sensor na to. Kung ito po ay hindi nyo mababantayan, lahat ng mga problemang pinag-uusapan natin dito kanina ay mai-experience nyo. Ngayon, ang catch mga kapatid, kaya mo bang gawin? Kaya mo bang i-DIY? Kaya mo. Napakasimpleng liabi lang nito ang gagamitin mo. At dyan sa online, may nabibiling socket wrench nito na maipapasok mo dito itong wire. Mahaba din yon at mapipihit mo siya na hindi mo masisira itong wire. Kung gusto mo lang naman talagang i-check mo siya. Mga kapatid, kaya ko po in-explain sa inyo itong bagay na to. Marami po sa mga subscribers po natin dito sa channel ko sa Autoruns, hindi naman po talaga mga mekaniko. At kayo po na may mga sariling sasakyan, talaga may experience nyo to. Dahil sa sobrang stress na inaabot nitong oxygen sensor na to, talaga masisira siya. Normally, 8 years to 10 years, talaga bumibigay na to. Nagkakaroon siya ng problema, pwedeng nasisira na yung mga materyales na nasa loob nito, o kaya magbabara na siya, o kaya mapuputol yung mga wirings. Yung iba, minsan dito sa mga socket, naglo-lose contact siya. At yun nga, minsan dead na rin talaga. Yun nga lang mga kapatid, itong pyesa na to, hindi ito katulad ng mga electronic parts or electrical parts na bigla na lang masisira, pundido na. Hindi siya ganon. Pwede siyang nasisira unti-unti, pwede rin namang dumudumi. Kung ganon ang nagiging pangyayari, mga kapatid, pwede nyo pong i-DIY kasi ito eh. Hindi magastosan ng malaki. Sabihin nyo, okay, trusted mechanic nyo, kaibigan nyo, kakilala nyo, pare, pwede bang unahin mo yung oxygen sensor, linisin mo muna? Baka naman nandun lang. O baka naman nahuhugot na yung wire ng oxygen sensor ko. Di po ba? Mga kapatid, ganun eh. Pwede yun eh. Alam nyo po ba, ng isa sa pwedeng sumira sa inyong oxygen sensor ay yung inilalagay nyong fuel additives. Tingnan nyo po yung fuel additives na inilalagay nyo. Kung iyan ay mayroong lead content, meron siyang lead, huwag nyo pong gagamitin yan. Sisirain po niyan ang inyong oxygen sensor.
At tulad po nung mga nakaraang vlogs ko, kung kayo po ay gumagamit lang ng 91 octane para sa sasakyan mo at okay naman siya doon sa sasakyan mo, sa engine mo, performing well siya, wala siyang fuel knock or wala siyang misfire, doon ka na lang. Kasi the more na tumataas ang octane ng iyong fuel, nai-stress din po itong hawak ko na to. Kasi minsan sobrang init talaga inilalabas ng inyong tambucho. At eventually, ito po yung pwede na niyang sirain. Kasi after po ng exhaust manifold, ito na yung susunod na pyesa, and then catalytic converter, and then another oxygen sensor. Yun namang isang oxygen sensor, malalaman din po niya kung ang inyong catalytic converter ay gumagana pa ng maayos. Kaya nga po, nandito siya after catalytic converter. Kaya po mga kapatid, ang maipapayo ko po sa inyo, ang sasakyan mo, isang normal na SUV o kahit diesel yan or kahit gasoline yan, gamitan mo lang din ng tamang fuel para sa kanya at huwag ka na po maglagay ng mga fuel additives na may lead content or else sisirain po niya ang inyong oxygen sensor. Mga kapatid, ito may kasama ako dito. Ito, tingnan nyo. Kadong! May kasama ako dito, Kadong. Ulo. May sumingit. Mga kapatid, meron akong experience dito sa oxygen sensor. Hindi ko to makakalimutan. Kaya nga ngayon, isi-share ko na po sa inyo para hindi nyo na rin ma-experience yung ganitong problema. Meron pumunta dito, Honda City IDSI, pinagawa sa atin. Ang problema, nagbabibrate. Kapag inapakan ng todo yung accelerator, halos ayaw magalit, tapos biglang mag-check engine, mamamatay. Patayin mo, wala na naman yung check engine. Tapos start mo, yon, hindi ka pwedeng bumilis. Hindi ka pwedeng makalayo. Basta kailangan lang 1,500 RPM, napakabagal ng sasakyan. Low power. So ngayon, pinerform namin lahat yung mga sinabi ko sa inyo kanina. Kasi galing na rin po sa ibang shop marami na rin inayos. Ngayon, nagpalit ako ng spark plug. Naku, IDSI po, 8 spark plug. 8 rin ng distributor coil. Di ba? Napakarami po nun. Pero hindi ko naman lahat pinalitan yung distributor coil. Yung merong mahina na buga ng kuryente na sa tingin ko ay may problema na pinalitan ko yon. Tapos spark plug, matic, palit ako ng 8 kasi hindi naman bago yung nakakabit sa kanya. And then, nag-cleaning kami ng lahat ng mga sensors. Pinasukan namin ng OBD, wala naman kaming makitang ibang sira. O hindi naman lumalabas na kung may problema yung oxygen sensor. Okay, halos maubusan na kami ng pasensya. Halos mawala na yung tiyaga namin kasi wala na kaming makitang ibang problema. Kasi alam nyo kung bakit. Nung dumating sa amin yung unit na yon, unang-unang sinabi sa amin ng may-ari noon na palitan na po ang oxygen sensor. Galing sa ibang shop, nagpalit na sila ng oxygen sensor. So lumipas pa ang ilang araw, tinawagan ko ulit yung may-ari. Sabi ko, sir, pwede mo bang ibigay sa akin yung oxygen sensor? Babasihan ko lang. Saka sabi ko po, sino ba ang bumili ng oxygen sensor? Yung bang shop o kayo? Sabi niya, sir, ako po ang bumili. Original po yan. Sabi niya ganon. Sigurado po kayo original? Yes, sir, original. Dinala ngayon sa akin ng oxygen sensor, yung pinagpalitan. Yung original, saka yung nakakabit sa kanya, nung tanggalin namin, magkaiba. Hindi sila parehas ng oxygen sensor. Ngayon sabi ko, sir, hindi po original itong nakakabit sa inyo. Kung totoo na yung itong binigay nyo sa akin, yan yung original na oxygen sensor, hindi po sila parehas, hindi po original. Kinuha ang cellphone, tumawag. May tinawagan siya, maya-maya bumalik sa akin, hindi nga po original yung nakakabit daw. Saan po binili to? Sa online. Naku po, mga kapatid. Alam nyo po, mga kapatid, itong oxygen sensor, pag mga sensors po ang pag-uusapan, map sensor, oxygen sensor, yung mga fuel rail sensor, high pressure sensor, lahat po yan. Mga kapatid, dapat yan original ang bibili nyo. Dapat yung part number mismo. Kung hindi kayo makakuha sa kasa, may mga auto supply or mga supplier na talagang nagbebenta ng mga original parts na yan. Huwag po kayong aasa doon sa nakikita nyo sa online na kapag katinignan nyo sa daming part number doon. At yun daw ay pwede rin daw replacement. Naku po mga kapatid, wag po kayong papayag na gano'n ang mangyayari. Wag po kayong bibili sa ganyan, sa online, pag ang pinag-usapan itong mga sensors na to. So ano po ang nangyari mga kapatid? Pinabili ko siya.
ng oxygen sensor mismo sa Honda. Pinadala namin yung chassis number at yung part number ibinigay sa kanya at bumili siya ng oxygen sensor. Pagkakabit namin ng oxygen sensor, tapos lahat ng problema. Umandar ng maayos. Lahat ng problema niya sa umpisa pa lang, nanginginig ang makina, bumabagsak ang idling, walang power, ang iba ang usok ng tambutso, lahat yun. Nawala, okay na. Dahil lang sa oxygen sensor. So, ito nga po may mabibili ka ha. Halimbawa, parehas na original, pero magkaiba lang yung part number, hindi rin po magiging maayos napaka-sensitibo ng oxygen sensor. Hindi po pwede dito na kumuha ka ng surplus, ikinabit mo. Kung gumana, okay. Kung hindi gumana, siyempre may problema na. Ngayon, merong gagana siya, pero lumakas ka na sa gasolina. Iba na kasi yung ano niya Hindi na siya yung original na magsesend doon sa computer na compatible siya. Hindi na yun. Pero napagana dahil parehas na halimbawa Honda. Pwedeng kinuha sa Honda Jazz o yung Fit nila. Parehas kasi ng makina yun si Honda Jazz saka si Honda City. Yung IDSI. Doon kinuha. Ngayon, hindi talaga yun yung part number niya. Magkakaroon din po ng problema yon. Kaya nga po, pag ganito ang mga nasirang pyesa, bilhin nyo sa kasa or bilhin nyo doon sa mga licensed na dealer ng mga parts na yon. Halimbawa sa Honda or sa Mitsubishi. At minsan, ang hinihingi talaga sa inyo, hindi na yung sample Part number lang o kaya chassis number. Bigyan nyo po sa akin chassis number, papadala namin sa inyo ang pyesa. So mga kapatid, napaka-importante po ng pyesa na to. Pwede palang unahin to bago gumalaw ng kung ano-ano. Kung halimbawa, yun nga, na-experience nyo yung mga sinabi ko kanina. Pwede palang unahin to. Wala namang mawawala. Hindi mo naman to masisira kung tatanggalin mo Kaya kung ikaw mismo ang magdi-DIY at pagka bunot mo pa lang nitong oxygen sensor na to, nakita mo na talagang maruming-marumi na. May problema na. Maghanap ka ng pyesa na to para makabili ka ng oxygen sensor. Huwag ka na pong pumunta sa online. Parang awa nyo na. Marami na rin kaming na-experience na ganito na dumarating dito sa amin. Bagong palit ang SCB, bagong palit ang sensor, ang crankshaft positioning sensor, pinalitan yung camshaft positioning sensor. Pagtingin namin, hindi siya original. Yung box pa lang niya, hindi talaga original. Magkakaproblema po kayo. Ang isang malaking ang isang malaking problema din doon mga kapatid, kung hindi alam nung shop na pinagdala nyo, yung mga ganitong problema na inilagay nyo pala replacement na China pa, di syempre habang panahon na ngayon nandun yung sasakyan nyo, hanggang sa kung sino-sino na yung magpapalit-palit na mekaniko doon, ang akala niya original yung nakakabit na sensor. So hanggang sa dumami na yung humawak dyan, nagkaloko-loko na, ang may problema pala yung may-ari, pinalitan ng na local or fake na sensor yung kanyang sasakyan. Mga kapatid, marami kang matitipid na pera sa sasakyan mo kung yan ay matipid sa fuel. At marami ka ring matitipid na pera sa sasakyan mo kung hindi papalitan yung mga bagay na hindi naman dapat palitan dahil ang may problema naman po ay oxygen sensor. Kaya po sana itong aking vlog ngayon, bagamat ito ay simpleng oxygen sensor lang, yung aking ipinresent sa inyo or inexplain sa inyo, malaki pong tulong ito sa inyo. Hindi lamang doon sa magagastos nyo. Siyempre, magiging mas mabilis yung troubleshooting, magiging mas mabilis yung pagpapagawa mo. Baka pagdating mo doon sa talyer, nilinis yan, uwi ka na Wala nang ibang dapat palitan. At nakatipid ka po ng malaki. Kaya po sana makatulong po sa inyo itong mga ini-explain ko sa inyo, itong mga sineshare ko po sa inyo. Ito po ay ginagawa namin araw-araw dito sa shop. Lahat po ng mga problem dito sa shop sa akin pumupunta dahil lahat naman ng mga mekaniko dito nagre-report po sila sa akin. Kaya ngayon isineshare ko naman po sa inyo kung paano rin namin to naayos at nasosolve namin yung mga problema. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po.